Isabel. Iwan na kita rito sa bahay ni Mr. Smith. Pasensya ka na ha, hindi ako pwedeng magtagal. Sambit ni Aling Dolor habang ibinibilin sa kanya ang buong kabahayan ng amo niyang si Mr. Smith. Sa isang malayong probinsya nang galing si Isabel, ang Benguet. Lumuwas siya sa Maynila sa kadahilan ng kinakailangan niya ng pera para matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang ama niya ay naaksidente at hindi na maaari pang magtrabaho. May 5 siyang mga maliliit na kapatid. Chang, sino po yung mga aalagaan ko? Iyon ngang mga pamangkin ni Sir George. Parating ng mga yon. Sinundo pa kasi galing sa bakasyon doon sa ina. Kaya naman ikaw pa lang muna ang narito. Tangka na itong tatalikod nang muli siyang magtanong. Chang, sigurado po ba kayo na kaya kong gawin to? Natatakot po ako. Oo, kayang-kaya mo yan kaya huwag kang matakot. Mababait naman ang magiging amo mo, liban sa mga bata. Isipin mo na lang ang mga kapatid mo. At ang alam ko, naghahanap pa si Sir George ng makakasama mo. Basta maghintay ka lang at huwag kang matakot. Sa bundok nga ay napakabibigat na basket ng mga strawberry ang binubuhat mo. Dito, narito na ang lahat. Kaya mo yan. Maiwan na kita. May trabaho rin ako sa kabilang bahay. Sige na, tawagan mo lang ako kung may problema. Magluto ka na para makakain ka. Iyon lang ang sinabi nito at tumalikod na tsaka tuluyang umalis. Malungkot niyang sinundan ng tingin ang tiyahin niya habang papalabas ito ng pintuan ng bahay. Matapos niyang makapagbihis ay inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng bahay. Hindi iyon mansyon, ngunit malaki talaga. May 3 palapag at may rooftop pa. Sa loob ng ilang oras ay nalibot na niya ang buong bahay. Kaya lang pagdating sa kusina, nangamba siya kasi hindi niya alam kung paano gagamitin ang lahat ng mga mamahaling kagamitan doon sa kusina. Hindi niya namalayang may dumating na pala sa loob ng bahay. Si Jefferson, ang nakababatang kapatid ni George Smith. Galing ito sa university dahil nag-aaral ito ng kolehiyo. Nagtuloy ito sa banyo at naligo. Habang nasa kusina siya, binuksan niya ang refrigerator at naghanap ng mga lulutuin. Marunong naman siyang magluto kahit na papaano. Yun nga lang, tila hindi niya kilala ang mga pagkain na nasa loob nun. Sino ka? Ay, kabayong malaki! Naibulalas niya bago tuluyang mapatayo buhat sa pagkakayuko. Talaga? May kabayong malaki? Natatawa nitong salita at nagpapalingalinga pa upang makita ang nasabi niya. Sabay humagalpak ng tawa. Ano ka ba naman? Ekspresyon ko lang yun. Ginulat mo kasi ako. Napapakamot na lang sa batok na nasabi niya. Kaya lang, nanlaki naman ang mga mata niya nang mapansin niyang nakatopless ang binata at may mangilan-ngilan pang patak ng tubig sa katawan nito. Bakit ba nakaganyan ka lang? Sabay talikod niya dahil naiskandalo siya sa nakita. Why? Ngayon ka lang nakakita ng lalaking topless? Nakangising tanong naman ito. Tinangka siya nitong hawakan ngunit mabilis siyang napayuko at lumakad ng nakaupo papalayo sa binata. Sabay tumayo uli. Hindi niya ito hinarap. Natatawa namang tumalikod na lang rin si Jefferson. Hay, saan ka kayang bundok nang galing? Sa tingin ko, hindi mo kakayanin ng mga aalagaan mo. Kaya mo kaya ang 4 na makukulit na bata? Napahinto ito at muling lumingon sa kanya. Napatalikod naman siyang muli. Okay, hingi ka na lang ng tulong sa akin kung gusto mo nang umuwi. Baka matulungan kitang tumakas sa isang malaking bangungot. Sabi pa nito habang malakas na tumatawa at tumakyat na sa itaas na bahagi ng kabahayan. Napabikit naman siyang napahawak sa dibdib niya. Bangungot? Ano kayang ibig niyong sabihin doon? Sambit niya ng malakas kahit na wala na siyang kausap. Naisipan niyang umalis na lang, kaya nagbalik siya sa kaniyang silid at kinuha ang bayong na dala niya kung saan nakalagay ang mga damit niya at dali-daling lalabas na sana. Ngunit mas lalong nanlaki ang mga mata niya nang masalubong ang isang matipuno at gwapong lalaki. Makapalang bigote nito na animoy isang Arabiano, nakasuot ng asul na Amerikana at itim na slacks. Formal ang pananamit nito, kaya alam niya kagad na ito si Mr. Smith, ang magiging amo niya at tiyuhin ng 4 na batang makukulit daw na aalagaan niya.
Naloko na. Nandito na sila. Natutulala niyang sigaw sa isipan. Kasunod nun ay ang boses ng 3 bata na nag-uunahang makapasok sa loob ng kabahayan. Natigagal siya at natulala sa harap ng mga ito. Para siyang posting hindi makagalaw. Nakatingin lang siya sa lalaki at nakabuka pa ang kaniyang bibig. Nagulat na lang siya nang may pumasok na kung anong bagay doon sa bibig niya, dahilan para mapaubo siya. Miss, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng lalaki sa kanya dahil sa napaluhod na siya sa kakaubo. Gino! Jake! Javier! Tigil! Sigaw ng lalaki at ang tinig nito ay tila isang malakas na kulog na pumailan lang sa loob ng kabahayan. Tito, hindi naman kami yon, sabi ni Javier na nagtago pa sa likod ng kapatid niyang si Gino. Napapaubo naman niyang naituro ang isa pang bata sa likod nito na may hawak na water gun. Siya po, ang namarel. Nauutal pa niyang sabi sabay turong muli sa bata. Jason, stop it! Akin na ngang laro ang hawak mo. Mabilis na inagaw ni Mr. Smith sa batang may 4 na taong gulang ang hawak nitong laruan. Dahil doon ay pumalahaw ng malakas na iyak ang batang lalaki. Siyempre, hindi pa uhuli ang 3 bata. Umiyak rin ng umiyak ang mga ito at ang isa ay hinampas pa ang hita ng tiyuhin nila. Bad ka! Bad ka! Ayoko na sa'yo! Uuwi na ako sa mama ko! Sigaw ni Jake habang pumapalahaw ng iyak. Napasalampak naman si Isabel sa nakita niyang kaguluhan sa loob ng bahay. Ang kanina'y tahimik, ngayon ay daig pa ang may gera sa loob ng bahay na yon. Hindi alam ni Mr. Smith kung paano patatahimikin ang mga bata sa pag-iyak ng mga ito. Buntong hininga na lang ang tangi niyang nagawa. Laglag ang balikat niyang pinilit na tumayo upang kunin ang bayong. Nang mapansin naman iyon ng binata, nagtaka ito at natakot na baka umalis na lang siya. Wait! Please, help me! Hindi ko kayang wala ka! Napaangat pa ang isang kamay nito sa kanya na tila aabutin siya ng binata. Sa puntong yon, hindi niya alam kung bakit para yatang bumilis ang tibok ng puso niya. Tila ba bumagal ang oras habang nagkakatitigan sila ng lalaking tiyuhin ng 4 na bata. I'm begging, miss. Hindi ko kayang wala ka. Patuloy pa niyang naririnig. Ngunit nagulantang siya nang maramdaman niya ang bahagyang pagyugyug sa kanya ng mga kamay nito. Miss! Miss! Nananaginip ka yata ng gising. Aha? Nanlalaki pa ang mga matang tanong niya. Napahawak pa siya sa kaniyang nakabukang bibig at sinalat niya kung may laway bang tumutulo buhat doon. Bakit? Gutom ka ba? Pasensya ka na. Makukulit ang pamangkin ko. Ah, yan bang mga gamit mo? Tanong ng lalaki sabay turo sa bayong na nabitiwan niya kanina. Ha? Oo, yan po ang gamit ko. Nabibigla niyang sagot sa binata. Bakit po tito, ganito po ang bag niya? Tanong ni Jake na ilang sandali lang ay nakasungaw na ang mukha sa loob ng bayong. Iyong isa naman ay hinawi ng mabilis ang mukha ng kapatid at ilang minuto pa ay nag-uunahan na sila sa pagsungaw sa loob ng bayong. Tito, ano po ito? Takang tanong ng batang si Javier. Hawak nito ang isang kulay pulang bra niya. Iniangat pa nito at iwinasiwas yon. Sabay pang nanlaki ang mga mata nila sa pagkagulat. Ha? Nako, akin yan! Malakas na sigaw niya at hanggang kukunin sa bata ang hawak nitong damit panloob niya. Ngunit, nagtatakbo ang bata habang hawak ang kaniyang bra. Hinabol naman niya ito. Akin na yan! Ang kulit ng batang to! Hiyang-hiya niyang sigaw sa bata. Javier! Give it back to her! Hindi mo dapat kunin yan, ibalik mo! Mabilis na utos ng tiyuhin na nakikihabol din sa pamangkin. Nakanguso pang tumigil ito nang mapabangga sa hita ng isang lalaki na kabababalang buhat sa itaas na bahagi ng bahay. Hinawakan nito ang ulo ng bata at mabilis na kinuha ang kaniyang bra. Oh! Pahagis na itinapon iyon ni Jefferson pabalik sa kanya. Sa uli-uli kasi, huwag mong ikalat ang mga gamit mo. Naiinis na sambit ng binata, sabay lakad palabas ng bahay nila.
At saan ka naman pupunta? Nagkapamewang pa na tanong ni Mr. Smith sa kapatid na lalaki. Ngunit hindi nito pinansin ang pagtatanong ng nakatatandang kapatid. Napapakamot na lang siya nang makuha ang mga gamit. Marami pang mga damit niya ang ikinalat ng mga bata. Hiyang-hiya siya dahil puro luma ang mga gamit niyang pangloob. Kung pwede lang sanang lumubog ako at kainin ng lupa. Sambit niya sa sarili habang kinukuha ang mga nagkalat na damit. Sininop na niya yon at ibinalik sa loob ng bayong. Nagulat pa siya nang may mag-abot ng isa pang bra sa kanya. Namumula at nahihiya na siya. Dinagdagan pa nito, kaya't inis niyang hinablot yon. Pasensya ka na sa mga bata, Miss. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Mr. Smith sa kanya. Suminghot muna siya at bahagyang tumikim. Tila barado kasi ang lalamunan niya dahil sa pagkapahiyang nararamdaman niya. Ako si Isabel, pero Isay na lang po para maiksi. Galing sa bundok ng Benguet. Masigla niyang sagot kahit na hindi nakatingin sa lalaki. Okay lang yan, huwag kang malungkot. Pasensya ka na talaga. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Alam kong napahiya ka. Sorry talaga. Sambit ng binata na tinapik pa siya sa balikat. Nako, talaga pong napahiya ako. Hindi ko po akalaing napaka-kukulit pala ng mga pamangkin ninyo. Mas makulit pa po sila sa mga kapatid ko. Prang kanyang sagot sa binata. Sa totoo lang po, aalis na sana ako kanina. Kung hindi ko lang kayo nakasalubong. Dugtong pa niya. Napapakurap-kurap na lang si George sa katapatan niyang magsalita. Wala kasing preno at hindi na niya iniisip kung ano ang magiging reaksyon ng kausap. Natatawa naman ang binata at napakamot na lang sa batok. Nako, huwag ka sanang umalis. Pasensya ka na talaga. Hayaan mo at tutumbasan ko naman ang malaking sweldo ang pagod at hirap mo sa kanila. Pasensya ka na talaga. Nahihiya rin namang sabi ng binata. Alam kasi nito kung gaano kakulit ang mga pamangkin. Okay lang po yun, sir. Isang sabi lang po ng pasensya kasi baka maubos. Biro pa niya sa binatang amo, na bahagya namang nginitian lang ni George. Siya nga po pala. Nag-aalangan pa niyang sabi. Ano yun? May gusto ko bang malaman? Muling napapangiting tanong ng binata. Ano po kasi sir, hindi po ako marunong gumamit ng mga kasangkapan ninyo rito. Tito, nagugutom na ako. Singit na sambit naman ni Gino. Naku, hindi pa po ako nakakapagluto. Napapahawak sa muka at natataranta niyang nasabi. Hindi na, okay na Isay. Hold on, ako nang bahala. Magpapadeliver na lang tayo. Ang gawin mo, ayusin mo na muna ang mga gamit mo sa silid mo. At saka ka na lang bumalik dito kung okay na. Utos ng binata. Mabilis naman niya itong sinunod dahil ayaw niyang mapag-isipan siya ng hindi maganda ng binatang amo. Ang gwapo naman ni sir. Kinikilig pang sambit ni Isabel sa sarili nang nasa loob na siya ng kaniyang silid. Nagbihis na siya ng maid uniform na ipinasusuot sa kanya ng tiyahin niya kanina. Inamoy-amoy pa niya ang kilikili niya sa takot na may amoy yon at maamoy siya ng binatang amo. Bakit nga ba? Hindi naman kami magyayakapan na. Napapaisip niyang tanong sa sarili. Yung tulad pala ni Mr. Smith ang magpapakilig sa tulad niyang probinsyana. Hindi niya akalain, kahit nakita naman niyang mas malaki ang agwat ng edad nila sa isa't isa. Masaya siyang lumabas na muli sa kusina. Nang naroon na siya, nagulat pa siya nang makita ng naghahanda ang amo. Nako, sir! Bakit kayo na po ang gumagawa niyan? Dapat po ako na lang. Pasensya na po kayo, ang bagal ko talagang kumilos. Natatarantang inagaw niya sa binata ang hawak nitong pinggan na ilalatag na sa lamesa. Hindi, okay lang Isay. Mamaya na riyan ang mga pagkain ha. Napapakamot pang tugon nito sa kanya. Siya naman ay napapatulala na naman sa mukha ng binata. Ay, sorry sir. Ang gwapo niyo po kasi. Sa totoo lang sir, namamangha po ako sa itsura ninyo. Ha? Ang daldal mo pala Isay. Mukhang magkakasundo kayo ng mga bata. Sagot sa kanya ng binatang amo. Para tuloy na tauhan siya at naalalang ang mga bata nga palang dapat niyang asikasuhin. Hala,
Oo nga po pala. Sige sir, maiwan ko na po kayo at tatawagin ko sila para kumain. Isay, nasa itaas silang lahat. Sagot naman ng binata. Okay po, tatawagin ko na po sila. Mabilis siyang lumakad paakyat sa itaas. Okay, Isay. Good luck. Nasabi na lang ng binatang amo habang nakangiti rin ngunit halatang namomroblema dahil sa nakaambang mangyayari sa kanya sa pag-akyat niya sa itaas. Nagtaka naman siya sa sinabi nito. Ngunit idinaan na lang niya sa pagngiti ang lahat at sinabayan ng pagtango. Nang makakyat na siya sa ikalawang palapag at puntahan ang silid na may nagkakaingay, nagulat na naman siya nang salubungin na naman siya ng mga ito ng mga laruang baril na may lumalabas na kung ano-anong klaseng papel na maliliit at hindi niya alam kung ano ang tawag sa mga yon. Beng! Beng! Patay ka na! Akong unang nakabaril sa kanya! Sigaw naman ni Gino, ang panganay sa 4 na kambal at siyang pinakaaktibo at makulit. Iyong isang bata naman, si Jake, ang pinakaiyakin sa lahat. Konting bagay lang ay iniiyakan nito. Pumalahaw ito ng iyak at mabilis na lumapit sa kanya at hinahampas ang binti niya. Aray ko, ano bang nangyayari dito? Naguguluhan na niyang tanong. Si Gino kasi, inagaw niyang laruan kong baril. Sigaw ni Jake. Lumapit naman sa kanya si Javier at nilapirot nito ang mukha niya. Yaya, ang cute mo pala. Wika nito habang pinipis silang 2 pisngi niya gamit ang laruan nitong pansipit. Aray, ano ba naman kayo? Ang dami niyong laruan dito, tangkakalat niyo pa. Nasabi niya nang pasigaw, ngunit hindi naman bakas ang galit sa kaniyang tinig. Maya-maya ay nakita naman niya si Jason na hinahatak ang mahaba niyang buhok. Yaya, CR ako! Naiiyak nitong sambit sa kanya, kaya naman kinarga niya ito at dinala sa mismong banyo ng silid na yon. Habang nasa banyo at hinuhugasan niya si Jason, nag-iiyakan na naman ang dalawa dahil sa binubuli ni Gino ang mga kapatid. Yaya! Si Kuya Gino! Sigaw pa ni Jake at Javier na pumalahaw na naman ng iyak. Unang araw pa lang niya sa bahay na yon ay naranasan na niya ang matinding hirap mula sa mga bata. Hindi niya akalain na may mas kukulit pa pala sa mga maliliit niyang kapatid. Isay, pasensya ka na talaga. Sana ay magtagal ka sa bahay na to. Sambit ni Mr. Smith. Maya-maya ay dumating muli si Jefferson. Medyo nakainom na ito. Kaya naman malakas ang loob na lumapit sa kanila at tumabi sa kaniyang kinaupuan. Hey, beautiful girl. Taga saan ka nga? Nakasalumbaba pa itong humarap sa kanya. Jeff! Saway ni Mr. Smith. Kuya, hayaan mo lang ako magtanong. Ngayon lang ako nakakita ng maganda mong katulong. Palagi kasing matatanda ang kinukuha mo noon. Nakakasuya ang mga mukha nila. But this time, she is so beautiful. Palatak pa ng binata. Samantalang napepreskohan naman siya sa sinabi ng binata at napapalayo rito. Hindi niya gusto ang amoy nitong amoy alak. Sir, mawalang galang na po. Magsipilyo na po kayo at matulog na. Kasi ang baho na po nang lumalabas sa bibig mo. Magalang niyang sambit sa lalaki. Sabay ngiti sa amo niya nang mapabaling ang tingin niya kay Mr. Smith. Ano? Ako bad breath? Napaturo pa si Jefferson sa sarili. Hindi ito makapaniwala sa mga sinabi niya. Hindi rin makapaniwala si Mr. Smith sa sobrang kaprangkahan niya. Natatawa na lang itong inilapag ang kutsara at saka dinampot ang basong may lamang tubig na nasa tabi lang nito. Ouch! Sa tanang buhay ko, ikaw lang ang babaeng nagsabi sa akin yan ha? Nakakasama ng loob. Tumayo ito at pabagsak na itinukod ang 2 kamay sa mesa. Tumitig ito sa kanya at saka tumalikod na lang. Tahimik na umakyat sa hagdanan. Nako sir, nasaktan ko po yata ang damdamin niya. Pabulong na sambit ni Isay sa lalaking nasa harapan niya nakaupo. Natawa naman ng malakas si Mr. Smith nang makita ang itsura niyang nakakunot ang noo habang sinasabi ang mga salitang yon patungkol sa kapatid nito. Bakit po kayo natatawa?
Inosente niyang tanong sa binatang amo. Hindi siya nakakaramdam ng pagkailang sa mga amo niya dahil ramdam niyang mababait naman ang mga ito. Alam mo kasi Isay, you're so cute at ang adorable mo. Sana lang magtagal ka sa bahay na to at mapagtiyagaan mo ang mga pamangkin ko. Bueno, maiwan na kita kasi marami pa akong trabahong gagawin. Sambit nito sa kanya, sabay tayo. Sige po sir, ingat po kayo. Sigaw pa niya, ngunit bigla na naman siyang may naisipang itanong sa binatang amo. Ah, siya nga pala sir. Napalingon naman ang binata. Bakit Isay? Ano po, anong oras po kayo makakauwi? Para po sana hintayin ko na lang kayo. Kasi po hindi ko po maisasara ang pintuan kung wala pa kayo. Ganun po kasi sa amin. Hindi namin maisara ang pintuan kapag wala pang isang miyembro ng pamilya namin. Seryosong tanong niya sa binatang amo. Napatitig ito sa kanya. Maya-maya ay natawa na naman ito ng malakas dahil sa nakitang kainosentehan niya sa mga nagaganap sa paligid. Salamat sa pag-aalala mo, Isay. Kaya lang hindi naman ako aalis ng bahay. Iyon ang opisina ko. Sabay turo nito sa isang nakasaradong pintuan. Pero may oras na kailangan kong magpunta ng kumpanya. At kung aalis na naman ako, huwag ka nang mag-alala. May security code ang pintuan. Kaya mabubuksan ko kahit natulog ka na. Sagot nito sa kanya nang may pagpapaliwanag. Nauunawaan naman kasi nito na nagmula siya sa lugar na walang ganoong mga bagay. Kinabukasan, maaga na naman siyang nagising. Nang makapag-ayos ng sarili, lumabas na siya ng silid niya at unang tinungo ang silid ng 4 na bata. Marahan niyang pinihit ang doorknob ng pintuan at pumasok sa silid ng mga ito. Nakita niyang tulog pa rin ang mga bata simula nang pinutulog niya ang mga ito kagabi matapos ang kanilang hapunan. Nakita niya na naman ang napaka-cute na mga bata. Gwapo ang mga ito at nakakahawig ng 2 among lalaki. Hay, ang popogi nila. Sige, matulog pa kayo para lumaki na kayo ng mabilis at nang hindi na kayo maging makulit. Sambit pa niya habang tinitingnan ng mga ito. Tingin mo, lalaki sila agad? Tanong ng lalaki sa kaniyang likuran. Napapitlag naman siya at napatingin sa pinanggagalingan ng boses nito. Ikaw na naman? Aba, syempre naman. Dito ako nakatira kaya hindi imposibleng narito rin ako. Sagot ng binata. Hindi kita type. Huwag ka na magpakit sa akin. Tsaka ayoko sa mas bata sa akin. Sambit niyang tumalikod sa binata. Nanlalaki naman ang mga mata ng binata na napasunod sa kanya habang bumababa siya ng hagdan. Grabe, hindi ako makapaniwala sa'yo. Sambit pa nito habang namamangha. Nakita naman nila si Mr. Smith na nasa kusina. Siya naman ang namangha at nagmamadali pa lalong nagtungo sa kinaroroonan ng amo. Naiwan naman si Jefferson na natutulala. Sir, bakit kayo na naman po ang gumagawa niyan? Dapat po ako na lang kasi tulog pa naman po ang mga bata. Sigaw pa niya na natatarantang nilapitan ng amo at inagaw ang ginagawa nito. Nako hindi, hinihintay talaga kita. Kasi nga ituturo ko sa iyo ang mga paggamit mo sa mga kagamitan natin. Sambit pa ni Mr. Smith. Samantalang, nakatunghay lang si Jefferson sa kanilang dalawa habang tinuturuan siya ng kanyang binatang amo. Napapailing naman si Jefferson. Kitang-kita kasi nito kung paano parang naglalabasan ng mga puso sa mga mata niya habang nakatitig siya sa kuya nito. Umalis na lang ito at iniwan silang dalawa. Naku sir, mabuti na lang po tinuruan ninyo ako sa mga bagay na yan. Kung hindi po, baka mapasabog ko ang lahat ng gamit ninyo. Nakangiti pa niyang sambit sa binata. Okay lang, nauunawaan ko naman na walang ganito sa inyo. Sagot ni Mr. Smith. Oo nga po, wala nga. Pero yung mga mayayaman siguro ay mayroon. Kami kasi mahirap lang sa aming magandang lugar. Sabi pa niya nang may pagmamalaki sa lugar na pinanggalingan. Ilang oras nang nakakalipas nang magsimulang magkaingay ang mga bata. Ayaw maligo ng mga ito kaya naman isa-isa pa niyang hinahabol upang mapaliguan lang. Gino, halika na nga para makaligo ka na. Ikaw na lang ang hindi pa nakakaligo. Sambit pa niya sa bata. Nang tumakbo ito, ay hinabol naman niya.
kaya nang madapa ito ay pumalahaw ng iyak. Yaya, ikaw may kasalanan! Sigaw nito sa kanya at paninisi. Gino, walang may kasalanan, hindi kita sinisisi, di ba? Pero sino ang tumakbo at ayaw sumunod, kaya nadapa? Istrikta niyang tanong sa bata. Nang malapitan niya ito, niyakap niya ang bata at saka tiningnan. Hindi mo ko papaluin? Tanong nito. Hindi, bakit naman? Kasi makulit ako. Sagot pa nito sa kanya. Yun pala alam mo na, dapat maging masunurin ka na para hindi ka madapa, okay ba? Itinaas pa niyang tab niya para ipakita ang pagsang-ayon nito. Mahinahon naman itong tumango ng 2 beses. Mula nga noon ay unti-unti na niyang napaamo ang mga bata. Naging masunurin na rin sa kaniya ang mga ito habang tumatagal. Kaya naman, naging kagaanan naman talaga siya sa kaniyang mga amo. Hindi ko akalaing tatagal siya rito, Aling Dolor. Nakangiting wika ni Mr. Smith sa katulong ng kaniyang kapitbahay na tiyahin naman ni Isabel. Nako sir, sabi ko sa inyo at masipag yang pamangkin ko. Nako, ilang sako nga ng strawberry ang kaya niyang buhatin doon sa probinsya. May pagmamalaki pang sambit ng ginang. Salamat ho at napunta siya rito sa akin. Alam niyo ang laking tulong kasi. Siya pa lang ang tagapag-alaga ng mga pamangkin ko na nakatagal sa kanila. Yung iba kasi, nananakit. Kaya naman yung mga bata natuturing lumaban at manakit. Pero si Isabel, iba siya. Napakahaba ng pasensya niya sa mga bata. Nakatingin ng binatang amo sa gawin nila Isabel habang masaya ang mga ito na kumakain sa kusina. Isang napakalagkit na tingin at halatang nagugustuhan na niya ang dalaga. Oh, ikaw Gino, huwag ka nang mga away sa mga kapatid mo ha? Dapat love mo sila kasi ikaw ang panganay. Pagpapayo pa ng dalaga sa isa sa mga kambal. Natutuwa naman silang naririnig yon. At humahanga si Mr. Smith sa dalaga dahil sa pagiging prosigido nito sa pag-aalaga sa 4 na kambal. Sir, matanong ko lang ho, kailan po ba sila kukunin ng mga magulang nila? Tanong naman ni Aling Dolor na naging saksi sa pag-aaway ng mag-asawa at paghihiwalay. Kaya naman ang 4 nitong mga anak ay naiwan sa kanya. Sa totoo lang po, hindi ko po alam, pero hanggat nariyan si Isay, panatag po ako. Sambit ni Mr. Smith. Isang buwan na palang lumipas na naroon si Isabel sa bahay ni na Mr. Smith. Kaya naman, nagagamay na niyang lahat ng gawain magmula sa mga bata hanggang sa buong bahay. Madalas na rin niyang ayusin at linisin ang opisina ni George, lalo na kung wala ito at umaalis. Isang araw habang naglilinis siya, ay may nakita siyang larawan ni George kasama at kaakbay ang isang babae. Maganda yon at mukhang mayaman ding tulad nito. Sa puntong yon, nakadama siya ng lungkot. Ngunit hindi niya yon inintindi dahil sa alam naman niya na imposibleng mapansin siya ng kaniyang maginoong amo. Habang naglilinis siya doon, ay hindi niya namamalaya na dumating pala ito. Oh, bakit naglilinis ka pa rito? Ay, palaka! Naibulalas niya dahil hindi niya inaasahan na naroon ito sa likod niya. Oh, masyado ka naman yatang magugulatin ngayon, Isay. Natatawang sabi ni George. Kayo po kasi sir, bigla na lang po kayo nagsasalita. Hindi man lang po kayo nagpaparamdam na nariyan pala kayo sa likod ko. Napapakamot niyang sagot sa amo. Hindi niya maunawaan pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya at pakiramdam niya ay nagiinit ang mga pisngi niya. Nakita niya kasi na medyo basa ng pawis ang amo niya at bakat ang malapad na dibdib nito sa suot na polo. Pasensya ka na, nagtulak ako ng sasakyan ko. Nakalimutan kong hindi pala ako nakapagpagas. Kaya ayun, tulak boy ang labas ko. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Sir, gusto niyo po bang kuhanan ko kayo ng damit sa itaas? Natatarantang tanong niya. Ay, hindi pala. Doon pala kayo sir magbibihis sa kwarto niyo. Maliligo ka ba muna sir? Halatang hindi malaman ni Isay ang gagawin. Dahil pabalik-balik siya at natataranta sa kung ano ang uunahin niyang gawin. Pero ang totoo, palagi siyang ganon kapag kaharap ang binatang amo.
Nahawakan naman siya ni George nang hindi sinasadya. Isay, natitigilan nitong nasabi dahil nang hilahin siya nito at mapaharap siya ay biglang nagtama ang kanilang mga mata. Huwag ka nang mag-abala pa. Natitigilan ding sabi ni George. Marahil ay ramdam nito ang kaba niya sa kanyang dibdib, kaya naman tila nahawa ang binata. Hindi sir, ihanda ko po muna ang pampaligo mo, yung mainit na tubig sir sa bathtub. Wika pa niyang muli na tangkang aalis na sa harap ng binata. Kaya lang ay nahila naman siya ni George at tila ba sa hindi nila sinasadyang pangyayari ay may kuryenteng dumaloy sa mga kamay nilang pareho na tila nakakapaso sa kanila. Isay, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Baka isipin mo na. Na ano po? Napatungo naman niyang tanong. Tila nahihiya rin siya sa sitwasyon nilang yon. Hindi na lang itinanong ng binata ang mga nais sabihin, sa halip ay nagtanong ng iba. Naranasan mo na bang? Tinangka nitong hawakan ng baba niya upang iangat ang tingin niya. Ngunit hindi rin ito malaman kung bakit tila may magnet na humihila sa mga labi ng binata at nagawa nitong ilapat yon sa kaniyang mga labi. Tila nagpaubaya naman ang dalaga dahil sa alam naman ni Isabel na may nararamdaman siya para sa kaniyang amo. Bagamat alam niyang mali yon, mali na umibig siya at mahalin ang kaniyang amo na mukhang may kasintahan na. Lumalim ang mga halikang yon na hindi nila namamalayan ay naroon pala si Gino sa pintuan. Tito, anong ginagawa mo kay Yaya Isay? Sabay pa silang napalingon sa may bukana ng pintuan at napapahiyang naghiwalay. Napatingin si Isabel sa ibang direksyon at nahihiyang pinunasan ng mga labi. Nandyan ka pala, Gino. Hindi nito alam kung paano ipapaliwanag sa pamangking may edad na 4 na taon pa lang. Gino, ano kasi yun? Nagulat sila nang hilahin ni Gino ang kamay niya at ilayo sa tiyuhin. Yaya Isay, iiwan mo ba kami? Mag-aaway ba kayo ni Tito? Ha? Bakit naman kami mag-aaway? Napapakamot naman si Isabel sa kilay na natanong ang bata habang napapatingin din sa binata. Si Papa kasi, pagkatapos niyang gawin kay Mama yon, nakita ko, nag-away na sila, tapos umalis na si Mama. Napaiyak ang bata habang sinasabi ang bagay na yon. Napayakap siya kay Gino at hinimas niya ang likod ng bata. Hindi ako aalis. Tsaka hindi kami mag-aaway. Ang totoo, love ko ang tito mo, kaya namin nagawa yon. Paliwanag ni Isabel sa bata habang nakayakap ito sa kanya. Totoo po? Love mo po si tito? Nagpapalipat-lipat ng tingin ng bata sa kanilang dalawa. Wala na kasi siyang maisip na iba pang alibay sa bata, kaya niya nasabi yon. Tito, hindi mo papalayasin si Yaya? Love mo rin ba siya? Tanong ni Gino sa tiyuhin. Napapapikit naman siya ng lihim dahil sa nais niyang marinig ang isasagot ng binata. Oo. Love ko si Miss Isay. Huwag ka nang umiyak. Hinaplos pa nito ang ulo ng pamangkin. Napalingon naman sila ng padabog na lumakad sa harap nila si Jefferson at masama ang tingin sa kanilang dalawa. Kuya, can I talk to you? Urgent. Sa taas na lang. Sambit nito sa kanya at naunang humakbang papaakyat sa itaas. Nagkakatingin na naman silang dalawa at tipid na lang nangumiti ang binata tsaka marahang lumakad paakyat sa hagdanan. Siya naman, binuhat niya si Gino at sumunod din sila. Dinala niya si Gino sa silid ng mga bata at tinabi sa mga kapatid na nooy natutulog. Nagising lamang pala si Gino at hindi sinasadyang napababa, kaya naman aksidente silang nakita nito. Hindi naman niya maiwasang ma-curious sa sasabihin ni Jefferson sa kuya nito. Naisip niya na baka galit ito sa mga narinig na sinabi nila sa bata. Kuya, ano to? Nilalandi ka ba ng babaeng yon? O nagte-take advantage ka dahil inosente si Isabel?
May halong galit sa tinig ni Jefferson nang magtanong sa kuya niya. Napahalukip-kip naman si George at panandaliang napasandal sa hamba ng pintuan. Bakit ba? Walang masama kung magkagusto ko kay Isay. Mabait siya at hindi mahirap mahalin. Tugon ni George na tila ba may nadarama na nga para sa dalaga. Yun na nga. Paano si Mildred? Nakita ko siya sa university. Nandito na siya uli. At isa sa mga araw na ito, baka magpunta yun dito. Paano mo ipapaliwanag kay Isay? Ano? Wala na kami. Matagal na. Anong dahilan at pupunta pa siya rito? Para sa'yo. Pero sa isipan niya kayo pa rin. Matagal kayong nag-live-in at hindi ganun kadali ang lahat nakalimutan. Sabi pa ni Jefferson habang pabagsak na naupo sa kama. Bakit ba? May gusto ka ba kay Isay? Ako? Wala no. Katulong magugustuhan ko. Hindi ako sing chip mo. Bulalas nito. Ngunit natigilan ito nang makita si Isabel na naroon pala sa likod ni George. Nangingilid ang mga luha nito dahil sa nasaktan sa mga narinig. Patakbo itong umalis at bumaba patungo sa silid nito. Tingnan mong ginawa mo. Nakasakit ka patuloy ng damdamin. Akma na namang susundan ni George ng dalaga. Kuya, siguraduhin mo kaya mo siyang panindigan. Hindi ka sigurado kung sa mga sinabi ko siya nasaktan o sa mga nalaman niya na may Mildred sa buhay mo. Mariing sambit ni Jefferson, ngunit tuluyan namang tinalikuran ni George ang kapatid. Naiinis namang ibinalibag ni Jefferson ang malaking unan sa may pintuan. Tila gusto nitong magsisi na narinig ng dalaga ang mga sinabi niya. Aminado siya sa kanyang sarili na gusto niya ang dalaga. Kaya lang una pa lang, alam niyang ang kuya niya ang nakabihag sa puso nito. Isabel. Mahinang katok ni George sa nakabukas ng pintuan ng silid niya. Napaangat naman ang tingin si Isabel, buhat sa pagkakayoko nito at pagkakasubsob ng muka sa dalawang palad. Bakit ka narito? Tanong ni Isabel. Sorry sa mga narinig mo. Sorry kung nasaktan ka sa mga sinabi ni Jefferson. Sambit niya. Hindi, wala iyon. Tama naman siya. Cheap ako at mababang uri kung ikukumpara sa Mildred na yon. Wala akong maibubuga kasi ang kaya ko lang ipagmalaki ay ang kaya kong sabihin sa'yo na gusto kita. O hindi yata, mahal na kita. Sa tingin ko, pero wala akong karapatang mahalin ka. Sorry sir, hindi ko dapat hinayaan ang sarili kong mahalin ka. Mali ito. Tumayo siya at kinuha ang mga gamit niya sa loob ng aparador. Oh, bakit inilalabas mo na naman ang bayong mo? Natatawang tanong ni George. Aalis na lang po ako. Hindi ko na kayang makita ka. Baka lalo lang kitang mahalin kahit na naaawa ako sa mga bata. Kaya lang po, mas magiging komplikado ang lahat. Kung aalis ka, paano yung mga sinabi mo kay Gino? Hindi ba sabi mo, love mo ko at hindi mo sila iiwan? Kapag umalis ka, iisipin mo na nagsisinungaling tayo at lalo siyang maniniwala na hindi na magkakabalikan ng mama at papa niya. Gusto mo bang masira ang pag-asa ng bata? Kung hindi ako aalis, magagawa mo ba akong pakasalan at mahalin? Matapang na tanong ni Isabel. Napanganga naman si George. Hindi niya alam na ganun ito kabilis na magtatanong tungkol sa bagay na yon. Pakasalan? Oo. Sa lugar namin kapag nakipaghalikan ka dapat magpakasal ka na sa taong yon. Sabi pa ni Isabel. Talaga? Paano kung nakahalikan mo ang baboy? Pakakasal ka sa baboy? Natatawang tanong ni George na may halong pagbibiro. Sabihin mo na lang sir na hindi mo ako pakakasalan kaysa naman inihahambing mo pa ako sa isang hayop. Galit na niyang singhal sa binatang amo. Sandali lang, hindi ka naman mabiro. Unang-una, wala na kami ni Mildred. Ikalawa, ako ang humalik sa'yo. Kaya ako ang may kasalanan. Ikatlo, lahat ng ginagawa ko, kaya kong panindigan. Tumayo ito at marahang isinara ang pintuan ng silid ni Isabel. Bakit mo isinara ang pintuan? Nauutal na tanong ng dalaga.
Napapangiti naman siya dahil nakita niya ang kaunting kaba na dumatal sa mga mata ni Isabel. Ngunit nakita rin niya na nakahanda na ito sa anumang magaganap sa kanila. Marahan siyang lumapit sa dalaga at napasandal naman si Isabel sa likod ng nakasarang kabinet. Malagkit niyang pinakatitigan ng dalaga at nakatingin din naman ito sa kanya. Hinawi niya at iniipit sa tenga nito ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha nito. "Mahal mo ba ako?" Tanong muli ni Isabel na naniniguro sa damdamin niya. "Oo, hindi ka naman mahirap mahalin." Sagot niya sa dalaga at marahan niyang muling inilapat sa mga labi nito ang labi niya. Ilang sandali pa ay nag-aalab na halik na ang kanilang pinagsasaluhan at hindi na rin nila mapigilan ang madarang sa sitwasyong yon at ang kumakalat na sensasyong yon sa pagitan nilang dalawa. "Sir, mahal mo ko, hindi ba? Kaya ibibigay ko sa iyo ang sarili ko." Sabi pa ni Isabel. Nang mga sandaling yon, buong puso ngang ipinagkaloob ni Isabel ang kaniyang sarili sa lalaking minamahal. Kahit nasa puso nito ay may kaunting takot na baka panaginip lang ang lahat at paggising niya o pagkatapos ng oras na yon ay mawala na ang lahat sa kaniya. Nagising siyang nakahiga na siya sa kama niya. Naalala niya ang mga nangyari sa kanila ni George. Nang tingnan niya ang kaniyang sarili, nakadamit naman siya ng t-shirt at nakasuot ng pajama. Nakatulog pala siya matapos ang mga ginawa nila ng binatang amo. Ngunit natataranta siyang napabangon nang maalala niyang gabi pa lang pala. Nakita niya ang oras ay 9:00 ng gabi. "Nako, ang mga bata pala hindi pa sila kumakain. Bakit ganon? Bakit hinayaan lang ako makatulog na, sir?" Natatarantang tanong niya sa kaniyang sarili. Nang lumabas siya sa sala at nagtungo sa kusina, nakaligpit at maayos ang lahat. Walang bakas na may nakakain na dahil sa nasa ayos na ang buong kusina. Nang umakyat siya sa itaas para silipin ang mga bata, natutulog na ang mga yon. Naisip niyang marahil ang mga tiyuhin na ng mga ito ang nag-alaga at nagpatulog. Hindi naman niya sinasadya na may marinig na nag-uusap sa beranda. Kinakabahan siyang medyo lumapit sa beranda. Nagtago siya sa likod ng mahabang kurtina na tumatakip sa mga salaming nakaharang sa beranda. "Kuya, siguraduhin mong pakakasalan mo si Isabel. Kung hindi, tuluyan na kitang kamumuhian." Mariing banta ni Jefferson sa nakatatandang kapatid. "Jefferson, mahal mo pala siya. Bakit hindi mo sinabi? Handa naman sana akong ipagparaya siya sa'yo kung sinabi mo agad." Sambit ni George. "Sige, ibigay mo siya sa akin. Pwede ba?" Nakikiusap na salita ni Jefferson. "Hindi na pwede. May nangyaring sa amin at pakakasalan ko siya sa lalong madaling panahon." Simpleng sagot ni George. Nanlaki ang mga mata ng binata kay George at hindi makapaniwalang napakabilis nito. Naiiling itong natatawa at napakabilis ng pangyayari nang lumipad ang kamao nito patungo sa isang pisngi ng nakatatandang kapatid. Si Isabel naman ay napaupo at tinatakpan ng tenga dahil sa natatakot sa nagaganap na pag-aaway ng magkapatid ng dahil sa kanya. "Ang sama mo, kuya. Mapagsamantala ka talaga. Porke alam mong may gusto sa'yo si Isabel, talagang kinuha mo agad. Sige, pero ipangako mong hindi mo siya sasaktan. Malinaw ba, kuya? Dahil kung hindi, habang buhay na kitang kamumuhian." Lumabas ito sa beranda at nanlaki ang mga mata nito nang mapatingin sa kanya. "Are you happy? Masaya ka ba sa kuya ko?" Paulit-ulit na tanong ng binata sa kanya habang nakapatong ang dalawang palad nito sa kaniyang mga balikat. Marahan siyang napatango ng 2 beses. "Patawad." Mahinang sambit lang niya. Wala siyang ibang maisip na salita kundi patawad dahil nauunawaan na niyang may pagtingin din ito sa kanya at napayuko na lamang siya. "Ipangako ninyong magiging masaya kayo at hindi ka magpapaapi kay Mildred. Totoong manggugulo yun sa'yo." Tapos ay tuluyan na itong umalis sa harapan niya. Nakita naman niya si George
at marahang lumakad papalapit sa kanya. Mali bang ginawa ko? Naiiyak na tanong niya sa binatang amo na nooy mahal na niya. Hindi, wala kang maling ginawa. Hindi mo naman kasalanan na minahal ka niya. Nahawakan ni George ang ulo niya at hinimas na lamang yun upang mapagaan ang kanyang loob. Paano na? Nagulat na lang siya nang muling lumapat sa mga labi niya ang mga labi nito at wala naman siyang pag-aalinlangang nagantihan ang halik na yon. Bahagya pa siyang nayakap ng binata at ganoon din siya. Makalipas ang 1 linggo, ginanap ang kasal nila, ngunit civil wedding lang yon. Balak nilang gawin ang kasal sa simbahan kapag nagkaayos na ang mga magulang ng 4 niyang pamangkin upang makauwi sila ng probinsya ni Isabel, ang Benguet Mountain Province. Nako, hindi ko akalain na ikakasal itong pamangkin ko sa'yo, Sir George. Nako, salamat po at tinanggap mo siya. Naiiyak na wika ng kaniyang tiyahin. Aling Dolor, ang totoo niya nahihiya nga po ako sa inyo. Ayoko pong isipin ninyong pinagsamantalahan ko ang pagiging inosente ni Isabel. Sorry po talaga. Hindi ko napigilan na mahalin siya. Nahihiyang sambit pa ni George. Bakit ka humihingi ng paumanhin kay Tia? Ako naman ang unang nagkagusto sa'yo. Malakas na sambit ni Isabel. Nagtingi na naman ang mga ilang malalapit na kaibigan at kanilang bisita. Ang honest pala talaga ng napangasawa mo, George. Sabat pa ng isa sa mga kaibigan ni George. Napapahiya namang naitungo ni Isabel ang ulo niya. Hindi niya namalayang napalakas ang boses niya. Palihim siyang natapik ng tiyahin niya at nagkatawanan na lang ang mga ito. Oo, kaya nga napaibig ako kasi sa sobrang honest niya. Wala na akong mahanap na tulad niya. Sambit rin ng asawa niya habang hinawakan ng isang palad niya. Iyon ang unang gabi nila bilang mag-asawa ni Isabel. Kaya naman excited siya dahil sa tabi na niya ito matutulog. Habang nasa banyo ang asawa niya, naroon naman siya sa lapag at nagpo-push up. Sinisiguro niyang mapapaligaya niyang muli si Isabel sa oras ng kanilang pagniniig. Kaya lang, ilang malakas na katok ang nagpatigil sa kaniya sa ginagawa. Naiiling na binuksan niya ang pintuan ng kanilang silid. Hello po, Tito! Masayang sabi ni Gino at kasama nito ang 3 pang kapatid na sina Jake, Javier at Jason. Oh, akala ko ba natutulog na kayo? Nakapamewang na tanong niya sa mga pamangkin. Opo, kanina po. Kaso lang po, nanaginip po si Jason, umiiyak po siya at tinahanap po niya si Yaya Isabel. Sagot ni Jake. Tuloy-tuloy na nagsipasukan ng mga ito sa kanilang silid at nag-akyatan sa kama nilang mag-asawa. Nang lumabas si Isabel, naka-bathrobe lang ito. Kita niyang makinis na legs ng asawa niya. Napalundok tuloy siya at naramdaman niyang nabuhay si Manoy. Naku naman! Papalatak niyang napalo ang noo niya at napahiga sa kama. Bakit, George? Inosente namang tanong ni Isabel sa kanya at tumabi pa ito sa kanya. Yaya, dito kami matutulog! Sabay yakap ni Gino sa likod ni Isabel. Wow, okay yan. Magkakasama tayong 6 dito. Mukhang kasya naman tayong lahat dito, di ba, George? Tanong ni Isabel, na hindi naiisip ang kalagayan niya. Ay nako, dun nga kayo sa silid ninyo matulog. Nakakainis. Bulong niya sa huling salita niya. Napapitlag pa siya nang madama niya ang pagyakap ni Isabel sa kanyang likuran at nadama niya ang may kalakihan nitong dibdib sa likod niya. Ilang ulit niyang nalunok ang laway niya at sinita ang alaga niya na tila parang ibong nais na lumipad ng mga oras na yon. Hayaan mo na sila. Kapag nakatulog na sila ng mahimbing, doon na lang tayo sa dati kong kwarto. Pabulong na sambit ng asawa sa kanya. Nabuhayan naman siya ng loob sa ibinulong ng kaniyang asawa. O sige, dito kayo matutulog ha, pero dapat matulog na kayo. Kung hindi, paakyatin ko kayo sa kwarto nyo. Kunwari ay nagagalit siya sa mga pamangkin niya. Si Tito, ikikis mo lang ulit si Yaya Isay eh.
Sabi naman ni Gino. Gino! Saway niya sa pamangkin. At isa pa, huwag niyo nang tatawagin si Tita Isabel na Yaya, okay ba? Ano na pong tatawag namin kay Yaya? Tanong ni Jason. Di, Tita na lang. Sagot niya naman habang pinapaayos ng higa ang mga bata. Gusto ko po katabi si Tita Isabel. Sabi naman ni Jason. Hay naku, hindi ko na alam kung makakascore ako ngayon. Mahal, paakitin ko ng mga to. Huwag na, mamaya ay makakatulog na sila, kaya magtiis ka na lang muna. Akin na yung isang libro at babasahin ko sa kanila. Iniabot naman niya yon. Tumayo siya at nagtangkang lalabas. Saan ka naman pupunta? Tanong ni Isabel. Dito lang, iinom lang ako ng kaunting wine habang hinihintay ko na makatulog na sila. Nakangisi niyang sambit sa asawa. Lumabas siya at isinara ang pintuan. Paglabas niya ng silid nila, sakto naman na nakita niya si Jefferson. May dala itong 2 maleta. Oh, saan ka pupunta? Tanong niya sa kaniyang kapatid. Nakakuha na ako ng kondo, kaya doon na ako titira. Sagot nito na halatang may lungkot sa mga mata. Jeff, Kuya, huwag kang paulit-ulit. Ayoko nang marinig ang mga sasabihin mo. Pinakasalan mo siya. Okay na ako doon. Pero ayokong mababalitaan na tulad ka ni Kuya Johnny at Lisa. Maghihiwalay rin kayo. Gawin mo ang lahat, kuya, para lumigaya siya. Mariin itong banta sa kanya. Alam mo, balang araw, mahanap mo rin ng babaeng magpapaligaya sa'yo. Good luck, bro. Sabi nilang niya sa nakababatang kapatid. 3 lang silang magkakapatid at nalulungkot siya na nasasaktan ito ngayon. Pero wala naman siyang magawa. Alam naman niyang balang araw ay malalampasan din ito ang sakit at kabiguan. Ilang oras pa ang nagdaan at nakita niyang sexy niyang asawa na lumabas ng silid nila at dahan-dahan pa itong lumalakad. Akala nito hindi niya pa nakikita ang paglabas nito. Kaya naman alam niyang susunggaban siya nito ng yakap. Kaya bahagya siyang tumalikod. Bulaga! Sambit nito na nakangisi. Sabay yakap niya kaya napatili ito ng mahina. Huwag kang maingay. Baka magising na naman ang mga asungot at hindi na ako makapaghintay. Nanggigigil niyang bulong sa asawa niyang nooy nakakandong na sa kanya. Sir, ang wild mo na. Dati hindi ka naman ganyan. Nangingiting sabi pa ni Isabel. Dati nga kasi, simpleng ngiti lang siya at halos hindi siya makatingin sa mata ng kaniyang asawa. Ikaw kasi, ikaw ang nagpapawild sa akin. Sabay hinapit niya ang bewang ng asawa. Saang bundok ka ba galing, ma'am? At napakasweet ng amoy mo. Naglalambing pang idinikit ni George ang mukha niya sa katawan ng asawa. Ako ay galing sa beautiful mountain of Benguet. Naitas pa niya ang kamay niya habang sinasabi yon. Oh yes, singganda mo ang lugar na yon, ma'am. Pagsang-ayon niya. Bakit ma'am ang tawag mo sa akin? Taka nitong tanong. Ikaw, bakit sir pa rin ang tawag mo sa akin? Dapat baguhin mo na, para baguhin ko rin. Malambing pa rin niyang tugon sa asawa. Ano nang itatawag ko sa'yo? Siguro, my love? O kaya honey? Or, nasabi naman niya. Asawa ko, para wala nang aangkin sa'yo. Sabi pa nito na inunahan siyang halikan sa mga labi. Simula nun ay naging maalab na ang kanilang halikan. At buhat sa pagkakaupo ay tumayo siya habang nakakapit ang mga hita ng asawa sa bewang niya at nakaangkla naman ang mga kamay nito sa kaniyang batok. Mahigpit niya itong hawak sa mga bewang nito at nagtungo sila sa dati nitong silid upang doon muling pagsaluhan ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa na. Asawa ko, ako na yata ang pinakamasayang babae sa mundo dahil pinakasalan mo ko. Sana naman, walang sumira ng pagmamahalan natin. Sabi pa ni Isabel sa kanya habang magkayakap silang nakahiga sa kama. Nakabig naman niyang muli ang asawa at hinagkan sa noo. Hindi ako papayag na may mangyaring ganun. Ikaw lang mahal ko, okay? Kaya huwag kang mag-alala na masisira ang pagmamahalan natin.
Okay, sa'yo lang maniniwala at magtitiwala. Promise. Itinaas pa nito ang isang palad at nag-pinky swear pa nga ang dalawa. Promise. Sabay nilang sambit. Isang buwan ang lumipas nang makasal sila at naging masaya naman ang pagsasama nila. Kumuha ng panibagong kasambahay si George para may makatulong siya sa pag-aasikaso sa 4 na bata. Asawa ko, hayaan mo na si Nanang Salve sa mga gawain sa kusina. Tapos yung mga damit natin, ipapalandry na lang natin. Question pa ni George sa asawa. Asawa ko, ayoko. Gusto ko akong nag-aasikaso ng mga damit natin para mas mabango. Ayoko rin na hahawakan ng ibang underwear mo. Mamaya mo dyan, inaamoy pala nila yan kasi alam nilang gwapo ang asawa ko. Sambit ni Isabel sa asawa habang nasa harap sila ng hapagkainan. Natawa naman si Manang Salve sa narinig na sinabi ni Isabel. Hanggang ngayon kasi ay inosente pa rin ito at masyadong tapat sa iniisip. Mabuti na nga lang at malayo ang mga bata sa kanila dahil naroon ang mga ito sa playroom. O sige na asawa ko, aalis na ako. Papasok na ako ng opisina ha. Nagpaalam na ito at humalik sa kaniyang pisngi. Ngunit nakalimutan palang dalhin ni George ang baon nito na siya pa mismo ang naghanda. Nakita niyang nakaalis na ang kotse nito. Kaya naman naisipan na lang niyang siya nang maghahatid ng baon nito sa opisina. Manang Salve, ikaw na ho munang bahala sa mga bata ha. Ihahatid ko lang tong baon ng asawa ko kasi naiwan niya eh. Sambit pa ni Isabel. 1.5 oras lang naman ang lumipas at nakarating na siya sa building ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang asawa niya. Ang problema ay hindi niya nadala ang cellphone niya para tawagan ng asawa niya at may parating niyang naroon siya. Iilan lang ang nakakakilala sa kanya sa lugar na yon. At mas kilala pa nga ng mga ito si Mildred, ang dating tong ka-live-in partner. Hello sir, kailangan ko pong ihatid ang lunchbox na to sa asawa ko. Sabi pa niya ng magalang sa gwardiya. Ho? Sino hong asawa niyo? Si Mr. Smith po. Si George. Sagot niya sa gwardiya. Ha? Nasa loob na yung asawa ni sir. Paanong ikaw ang asawa niya? Sabing muli ng lalaki. Napakunot naman ang noo ni Isabel at tinaasa ng kilay ang lalaking gwardiya. Anong sabi mo? Huwag mong sabihing pinagbibintangan mo ang asawa ko na nang bababae. Nakapamewang pang tanong niya sa lalaki. Ho? Hindi ho. Napapakamot naman ng batok ang gwardiya. Naiinis siyang tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng building. Ayaw man siyang payagan ng lalaki, kaya lang ay tinapangan niya ito ng muka. Ma'am, hindi ho kayo pwedeng pumasok. Habol pa nito sa kanya. Kaya lang ay mabilis siyang tumakbo papasok sa nakita niyang elevator na bumukas. Isusumbong kita sa asawa ko. Sabi pa niya sa gwardiya. Hindi niya napansin si Jefferson na naroon pala sa lobby ng building. Mabuti na lang at nakita siya nito. Huling na nang makalapit ito sa gwardiya. Bakit mo siya hinahabol? Sir, nagpapakilalang asawa raw siya ni Sir George. Nasa taas si Ma'am Mildred eh. Diba si Ma'am Mildred ang asawa ni Sir George? Napapatanong na saad ng gwardiya. Hindi mo ba alam na matagal na silang hiwalay ni Mildred at yung babaeng yun ang tunay na asawa? Napapalatak na sagot ni Jefferson at napahawak pa sa bewang. Ngayon, humanda ka kasi ginalit mo yung babaeng yun. Ang balita ko possessive yun at selosa. Yari ka ngayon. Sa susunod magtanong ka, anong gamit ng radyo mo? Naituro pa ng binata ang nakasukbit na walkie-talkie ng gwardiya. Napapakamot na lang ang gwardiya nang iwan siya nito. Sir, pwede pong magtanong? Ano iyon, iha? Tanong ng lalaking may katandaan na. Saan po ang opisina ni Sir George? Magalang na tanong niya sa matandang lalaki. Bakit? Sino ka ba? Tanong din ang isinagot sa kanya ng isang matandang lalaki. Ngunit kakikitaan pa rin ng kagapuhan ang figura nito. Ako po ang asawa niya. Dating tagapag-alaga ng mga pamangkin niyang kambal. Naiwan po niya ang baon niya. Ihahatid ko lang po tsaka baka nagugutom na yun. Ayoko lang pong magutom mga asawa ko. Sige na po, sabihin niyo na sa akin.
Tsaka para makita kong kabit niya, sasabunutan ko talaga. Sambit pa niya ng may panggigigil sa huling binanggit na salita. Natawa naman ang matanda sa ekspresyon ng mukha niya. Hindi alam ni Isabel na yun pala ang ama ni George na si Mr. Joe Smith. Ganun ba? Natatawa pang muling tanong nito sa kanya. Opo, sabi ng gwardya, narin daw ang kabit niya. Kaya ayun, tuturuan ko ng leksyon. Hindi na dapat siyang lumalapit sa gwapo kong asawa. Ano naman ang gagawin mo doon sa babae? Naging interesado naman ang matanda. Ano lang po. Ano nga po bang dapat kong gawin sa kanya? Baka sabihin ko na lang po na humanap na lang siya ng iba. Kasi sa akin si George. Asawa ko nga ang tawagan namin para wala nang makakaangkin sa kanya. Sabi pa niya sa matanda. Muli na namang napahagalpak ng tawa ang matanda. Hindi inaasahan na yun lang pala ang isasagot niya. Ang akala kasi nito ay mananakit siya o magsasalita pa ng mas marahas, tulad ng ibang babae. Ganun ba? Sige tayo na at ihahatid na kita sa opisina ng asawa mo. Sabi nito at naunang lumabas ng elevator. Sumunod naman siya kaagad. Nang naroon na sila sa harap ng opisina, binati naman ng mga nadaanan nilang empleyado ang matanda. Nang nasa harap na sila ng pintuang salamin, itinulak nito ang pintuan. Sabay namang napatingala sina George at Mildred na nooy naroon sa opisina at may pinag-uusapan. Si Mildred kasi ang naging isa sa mga branch manager ni George sa kanyang minamanage na negosyo. Napatayo si George at nagulat nang makita siya na nasa likod ng matanda. Papa, bakit kasama mo si Isay? Natanong ni George. Oh, Isay. Isay palang pangalan mo. Baling ng matanda sa kanya. Oh, narito ang babae. Ano na ngayon ang gagawin mo? Tanong ng matanda sa kanya. Asawa ko. Magpapaliwanag ako. Wala kaming ginagawang masama. Nauutal na sabi ni George. Totoo? Ako pa rin ba ang asawa mo? Lakas loob niyang tanong sa asawa niya. Bagamat nanginginig ang boses niya, pinipigilan niyang maiyak at dahil nangako siyang ito lang ang paniniwalaan niya. Naghihintay siya ng sagot ng asawa. Oo naman. Di ba nga asawa ko ang tawag sa'yo kanina pa? Bakit ka pala narito? Lumapit sa kanya si George at niyakap siya. Nakadama naman siya ng kilig agad at napathumbs up pa sa matanda. Napangiti naman ito at umupo sa sofa. Papa, saan mo siya na-meet? Baling niya sa ama. Sa elevator. Nagtatanong kung saan ang opisina mo. Mukhang pumuslit lang siya. Sabi ng matanda. Kasi po ayaw akong papasukin ng gwardya. May asawa ka na raw dito. Si Mildred. Nakangusong tugon niya sa sinabi ng matanda. Pasensya ka na. Pero ang dapat sisihin ay ang asawa mo. Bakit hindi ka kasi pinapakilala? Nakataas naman ang kilay na tanong ni Mildred kay George. Oo nga. Nag-asawa ka na pala. Wala man lang kaming kaalam-alam ng mama mo. Baka nga hindi niya alam na may magulang ka pa. Sabi naman ng matanda na tila nagtatampo. Isay, siya nga palang papa ko. Pasensya ka na. Naging abala ako lately. Plano ko naman talagang ipakilala ka. Sorry na. Please, patawarin mo ako. Masuyong salita ni George at hinarap siya nito. Sige, okay lang. Sorry din kung napasugod ako. Nakalimutan mo kasi ang baon mo. Tapos ay bumaling siya sa kaniyang biyanan. Kinuha niya ang kamay nito at nagmano. Kamusta po kayo? Ako po si Isabel Cruz mula sa Benguet. Pasensya na po kayo sa mga nasabi ko kanina. Bugso lang po yun ang damdamin ko. Ayos lang, iha. Mukhang nakakuha ng katapat si George. Napatinu mo yata ang anak kong ubod ng palikero. Sabi pa ng matanda na tumayo na at natatawan niyang lumabas. Totoo ba yung sinabi ni Papa? Asawa ko? Nakatabingi ang ulo at napapaisip na tanong niya. Mukhang hindi ka pa kilala ng asawa mo, George. Nakangising sambit ni Mildred kay George at lumabas na ito ng opisina. Umupo naman ito sa tabi niya. Kinuha nito ang isang kamay niya at tumingin ng masinsinan sa kanya. Asawa ko, alam mo kasi noon, nung hindi pa tayo magkakilala, marami akong naging babae. Kaya nga kami naghiwalay ni Mildred.
kasi niloko ko siya at pinaiyak. Kaya iniwan niya ako at hiniwalayan. Paliwanag nito at pagtatapat sa kanya habang nakatitig sa mga mata niya. Pero ngayon, magiging tapat ka na ba sa akin? Hindi mo ba ako lolokohin tulad ng ginawa mo sa kanya? Tapat na tanong nito sa kanya. Oo, hindi kita lolokohin, promise. Itinaas pa ni George ang palad niya. Sige na nga, naniniwala na ako, pero kapag niloko mo ko, paparusahan kita. At ngayon, paparusahan din kita. Napapahalukip-kip na sabi nito sa kanya. Anong parusa? Hindi ka muna aalis ng bahay. Doon ka na muna sa bahay mag-work, kagaya ng ginagawa mo dati. Nakaismid na utos niya sa asawa. Tsaka nagtatanong ang mga bata kasi palagi kang umaalis. Simula nang kinasal tayo, nagtatrabaho ka na sa opisina. Bakit ganon? Nagkataon lang kasi na maraming ginagawa ngayon dito sa opisina. Hindi pwedeng iuwi sa bahay. Katwiran naman niya. Pero, papayag ako ng isang araw lang. Sagot nito. Pero, ipapakilala mo na ba ako dito sa opisina mo? Hindi nila ako kilala. Sabi pa ni Isabel sa asawa. Okay, hindi ka nagalit? Masuyong tanong ni Brandon. Naiisip niya kasing ibang magtampo ang kaniyang asawa. Hindi na, pero mamayang gabi. Sa kwarto ako ng mga bata matutulog. Bawal kang lumapit sa amin. Sabi pa nito na tumayo na at iniwanan siya ng irap. Patay. Paano naman ako, asawa ko? Napapakamot na bulalas ni George sa kanya. Bahala ka. Sagot na lang niya rito. Sinundan siya nito at sinamahan ng umuwi. Napagalitan ng gwardiya ng team leader nito dahil sa ginawang pagsasabi ng ganun sa kanya nang hindi nagtatanong. Samantalang lumipas pa nga ang 3 buwan, hindi na maunawaan ni Isabel ang kaniyang sarili. Iba na palagi ang timpla ng katawan niya at palagi na siyang iritable. Madalas siyang mainis kaya lang ay pilit pa rin itong pinipigilan ng sarili, lalo na kapag nasa harapan nito ang mga bata. Kaya sa pag-uwi ng kaniyang asawa, doon niya ibinubuhos ang panggigigil at kasungitan. Umalis ka nga! Naiinis na naman ako sa'yo. Doon na nga lang ako sa kwarto ng mga bata. Tangka siyang tatayo sa kama para lumipat sa silid ng 4 na kambal. Oh, tulog ng mga yon. Tsaka napapadalas ang pagtulog mo doon, asawa ko. Ano bang problema mo? Palagi ka nalang ganyan lately. Sambit nito sa kanya na hinahablot siya at niyakap. Ano ba? Basta ayokong katabi ka. Mabaho ka. Parang dumidikit sa yung amoy ng opisina mo at amoy ng mga usok sa kalsada at amoy ng sasakyan mo. Halo-halo ang amoy mo, nakakasuka. Pagalit niyang inalis ang mga kamay ng asawa at humakbang palabas ng kwarto. Ilang gabi nang hindi natutulog sa silid nila si Isay, kaya nalulungkot si George. Nag-aalala siyang ayaw na sa kanya ng kaniyang asawa. Kaya naman, nag-leave muna siya sa trabaho niya ng 1 buwan para asikasuhin ang nakikita niyang problema ng kaniyang asawa. Tinawagan niya rin ang 2 kapatid ng ama ng mga kambal. Hello, Johnny, kuya mo to. Ano na? Siguro naman alam mong ang asawa kong nag-aalaga sa mga anak mo. Kailan ba kayo magkakabalikan ni Liza? Kawawa naman ang mga bata. Alam mo kasi, hindi niya lang masabi na naagawan na siya ng atensyon ng 4 na kambal. Kuya, don't worry. Papunta na kami dyan bukas ni Liza. Salamat nga pala sa almost 1 year na pag-aalaga sa mga anak namin, ha? Pero alam ko naman na nakapag-asawa ka ng babatain dahil sa kanila. Napapahalakhak pa si Johnny dahil alam ng mga itong 20 lang si Isabel at siya naman ay 35 na. Tumigil ka nga dyan. Wala naman sa itsura ko na malapit na akong mag-40. Huwag kang maingay dyan. Singhal niya sa kapatid niyang humahagalpak ng tawa. Kinabukasan niya ay dumating sina Johnny at Liza. Kaya lang ay halos ayaw nang sumama sa mga ito ng mga bata. Ilang oras pang kinausap ni Isabel ang mga ito. Tito Isay, paano na po tayo? Hindi na po tayo maglalaro? Tanong ni Javier sa kanya. Samantalang si Jason naman ay nakayakap lang sa likod niya at umiiyak. Si Gino naman ay tahimik lang. Si Jake ang palo ng palo sa tito niya. Tito, ikaw may kasalanan eh.
Palagi mo kasing pinapagalitan si Tita Isay. Bad ka talaga, Tito. Sabi ni Jake sa tiyuhin. Jake, bad yan, di ba? Namamalo sa tito. Sige na, mag-sorry ka na. Utos ni Isabel sa batang si Jake at nag-sorry naman ito sa tiyuhin. Huwag na kayong umiyak kasi love naman tayo ni Tita Isay, di ba po? Baling pa ni Gino sa kanya. Syempre, promise palagi namin kayong tatawagan at dadalawin. Pero ngayon, dapat sumama na kayo sa mama at papa ninyo. Miss na nila kayo. Di ba ito ang palagi nating ipinagdarasal bago matulog? Ang magbati na ang mama at papa nyo? Tumango naman ang mga bata. Kahit na napamahal na sa kanya ang mga bata, alam niyang kailangan niyang ipaubaya ng mga ito sa mga magulang. Please po, kayo na lang ang mag-alaga sa kanila kasi po baka hindi sila masanay sa bagong taga-alaga tapos baka saktan sila. Naiiyak na sambit ni Isabel sa mag-asawa. Salamat Isabel at nagawa mong mahalin ang mga anak namin na parang tunay mong mga anak. Kaya naman huwag kang mag-alala at ako mismo ang mag-aalaga sa kanila. Sagot naman ni Liza. Napatangan na lang sila habang nakikita ang mga bata sa loob ng sasakyan na nag-iiyakan. Siya naman ay iyak din ng iyak. Si George naman ay hinihimas lang siya sa likod. Sige na kuya, it's time to shine. Ikaw naman ang gumawa ng kambal nyo. O baka meron na yan. Natatawang sabi ni Johnny. Pinaandar na nito ang sasakyan at tuluyan hanggang umalis. Tanaw pa nila ang 4 na bata sa likod ng kotse na kumakaway sa kanila. Asawa ko, tayo na sa loob. Tumigil ka na sa kakaiyak. Sambit ni George sa kanya. Ngunit, inunahan na lang niya itong pumasok sa loob. Doon sa silid ng mga bata siya nagstay ng matagal. Nakaupo siya at nakasandal sa headboard ng kama, habang yakap niya ang 2 binti at nakasubsob ang muka sa mga tuhod. Naramdaman naman niya ang pagpasok ng asawa sa silid na yon. Asawa ko, galit ka ba sa akin? Oo, kasi pinakuha mo sila sa mga magulang nila. Hindi naman sila pabigat sa akin ha. Umiiyak pa rin sambit niya. Oo, alam ko naman yon. Kaya lang, ito na rin ang oras natin para bumuo naman ang sarili nating pamilya. At the end of the day, tito at tita lang tayo. Sila pa rin ang mga magulang nila. Tsaka hindi na nakakabuti para sa atin. Palagi mo kong iniiwasan. Palagi ka sa kanila. Kaya pinaalis mo. Hindi naman yun ang dahilan. Kukunin na talaga sila kasi nagkaayos ng 2. Ang baho-baho mo kasi. Ayoko ng amoy mo. Palagi ka sa labas. Hindi ko nga gusto ang amoy ng opisina mo. Tapos amoy uso ka pa na may halong amoy ng loob ng kotse mo. Umiiyak at naiinis pa rin sambit ni Isabel. Isay, ano ka ba? Ang dami mong naaamoy. Hindi ka naman dating ganyan. Dati nga, nakasiksi ka pa sa kilikili ko. Bakit ngayon? Ayaw mo na sa amoy ko. Nagtatakang tanong nito sa kanya. Tumabi na lang siya sa kaniyang asawa at niyakap ito. Inalo hanggang sa magpayakap na lang din ito sa kanya. Kaya lang, hindi na talaga nito natiis ang amoy niya at napatayo ito at napatakbo sa banyo. Doon sa tapat ng bowl ay nagduduwal siya. Natataranta namang tinawag ni George ang kasambahay nilang si Manang Salve. Manang! Manang! Tawag niya ng malakas. Dali-dali namang umakyat ang matanda at natataranta pang lumapit sa kanila. Manang, ano kayang nakain ng ma'am mo? Kasi suka siya ng suka. May nakain ba siyang sira? Ipatawag natin ng doktor. Natataranta niyang sabi kasi nakikita niyang halos isuka na ni Isabel ang lahat ng laman ng tiyan niya. Nako sir, hindi po. Wala pong sakit si ma'am o nakain anuman. Naglilihi na po siya. Ang mabuti pa nga po ay ipa-check up niyo na siya sa OB kasi nabanggit nga po sa akin ni ma'am. May 3 buwan na raw siyang hindi dinadatnan. Po, bakit hindi niya sinasabi sa akin? Ganun na nga po sir. Abala nga po kasi siya sa pag-aalaga sa mga pamangkin ninyo at kayo naman po palagi sa trabaho at minsan ay ginagabi na po kayo. Kaya tama rin pong kinuhan ng mga magulang ang mga bata sir. Paliwanag ng matanda. Nako, salamat to. Sinabi ninyo sa akin. Sige manang. Nang araw ding yon ay pinatawag ni George ang OB na kakilala niya at ipinasuri si Isabel. Kamusta siya? Nag-aalalang tanong ni George. Buntis nga ang asawa mo. May 2 buwan na.
Kaya ingatan mo siya ha? Sabi nito sa kanya at tinapik pa siya sa balikat. Nang silang dalawa na lang, nayakap niya ang asawa niya. Asawa ko, bakit naman hindi mo sinasabi sa akin na may nararamdaman ka pala? Paano na lang kung hindi sa akin nasabi ni Manang? Ilang buwan ka na palang palaging nahihilo at nagsusuka? Tanong niya sa asawa. Kasi palagi kang busy. Ayokong mag-alala ka. Tsaka ayokong maamoy ka o makita. Aalis na nga sana ako para umuwi ng probinsya namin. Pinigilan lang ako ni Manang at ng mga bata. Yun pala, sila ang paaalisin mo. Nalungkot na naman ito at nagsimulang umiyak. Nayakap na naman niyang muli ang asawa. Hayaan mo, kapag nakapanganak ka na, uuwi na tayo sa probinsya mo. Tapos magpapakasal pa ulit tayo doon. Tapos dadalawin natin ang mga bata. Para namang nang uuto at nangangako si George sa isang bata. Talaga? Dahil naman sa mga sinabi niya, ay naging masigla na uli na sumagot si Isabel. Mula nga noon ay inalaga ang mabuti ni George ang kaniyang asawang nagdadalang tao na pala. Makalipas ang 6 na buwan, nalaman nilang triplets ang ipinagbubuntis nito. Kaya naman pala, naging sobrang masela ng pagdadalang tao nito. Halos hindi na makabangon sa higaan dahil palaging nahihilo. Naging tutok naman siya sa pag-aalaga sa asawa hanggang makapanganak ito. Matapos ang 3 buwan, umuwi sila ng Benguet Province at nagpakilala si George sa mga magulang ni Isabel na may miyembro pala roon ng isang uri ng tribo. Nagpakasal silang muli. At nang makabalik naman sa tahanan nila matapos ang ilang buwan, ginulat sila ng 4 na bata, ang mga pamangking na pamahal na rin sa kanya. Yay! May aalagaan na kami! Akin si Baby Brian! Sigaw ni Gino. Akin si Baby Bricks! Sigaw naman ni Jake. Akin si Baby Brennan! Sigaw naman ni Javier. At dahil 3 kambal lang ang mga anak nila, pumalaho naman ang iyak si Jason. Bakit ako po walang babantayan? Bakit po kulang ang baby ninyo? Tanong ni Jason na lumapit sa kanilang mag-asawa. Kailan po lalabas ang isang baby? Inosenteng tanong ni Jason. Nagtawanan na lamang sila sa tanong na yun ng bata. Bawi ka na lang sa isang tito mo. Sabat ng ina nitong si Liza. Dahil doon ay napunong muli ng saya ang bahay na yon. Naisip ni George na napakaswerte niyang mahanap ang isang babaeng mamahalin niya at mamahalin din siya ng tapat. Mula noon ay ipinangako na niya sa kanyang sarili na aalagaan at mamahalin niya ang kaniyang pamilya. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwento ng pag-ibig ni na Isabel at George. Muli, ito po si Inday Series at samahan niyo kaming muli sa aming susunod pang kwento. Maraming salamat po.